Isang magandang araw sa inyo mga kalihim. Panibagong kwento na naman ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga kwentong kababalaghan na pwede ninyong pakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Ako pala si Josh, 38 years old. Gusto ko lang ikwento sa inyo ang karanasan ko noong ako ay isang teenager pa lamang. Sa isang syudad sa Mindanao, doon ako nakatira at nag-aaral noon. May isa akong matalik na kaibigan. Siya si Jenna, ang kababata kong kaibigan. Parehas kami ng trip sa buhay. Gala rito, gala roon. Halos lahat yata ng magagandang lugar sa syudad namin at sa karatig nito ay napuntahan na namin. Kahit saan pa kami mapadpad, madami ng sabi-sabi sa amin tungkol sa mga aswang, manananggal, tiyanak at kung ano-ano pang kababalaghan. Isa ako sa taong hindi naniniwala sa mga bagay na yan dahil ang palagi kong iniisip, isa yang kahibangan, panakot sa mga bata at para sa mga matatakutin lamang dahil hindi naman talaga ito napapatunayan at walang sapat na ebidensya. 4th year high school kami noon ng aking kaibigang si Jenna nang may transferee student sa school namin. Hindi maikakaila na maganda siya, matangkad at medyo morena. Ilang linggo pa lamang siyang lumipat ay talagang humanga ang mga kaklase ko dahil sa angkin niyang talino at ganda. Pero kakaiba ang mga ikinikilos niya tuwing recess. Lalo na kapag malapit nang sumapit ang dilim. Isa pa sa nakaagaw pansin sa amin ay ang kanyang baon. Malansa at hindi maintindihan ng amoy. Kaya kahit matalino at maganda siya ay nababaliwala lang lahat ng mga iyon. Lahat yata ng mga kaklase namin ay umiiwas na lang sa kanya. Dahil nawiwirduhan nga sila dito. Ang iba naman ay natatakot dahil sa pabago-bagong ugali niya. Nakapagpasya na kami ng mga kaibigan ko at mga kaklase na iiwasan ang bago naming classmate dahil nangingibabaw pa rin sa amin ang pagtataka kung ano nga ba ang meron sa kanya. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan kami palaging tumatambay at kumakain ng tanghalian ni Jenna ay saktong naroon din ang bago naming classmate. Kaya napagdesisyonan naming lapitan siya. Habang papalapit kami, nagdadalawang isip pa nga si Jenna dahil kahit malayo pa lang ay amoy na namin ang masangsang niyang baon. Siniko ko agad si Jenna nang makita kong tumingin siya sa direksyon namin. Isang malaking ngiti kaagad ang ibinungad namin sa kanya pagkalapit na pagkalapit. Pero kaagad naman siyang lumayo sabay tago ng kanyang baon. At lalo pang napukaw ang aming pagtataka. Ano ba ang meron sa baon niya at ganun na lamang ang amoy? Yun ang katanungang sumagi sa isipan ko ng mga oras na iyon, Papa Obet. Agad namang nagpakilala si Jenna at sumunod na rin ako. Agad din kaming tumabi sa kanya. Nang itinanong naman namin kung ano ang pangalan niya, ay agad siyang nagdalawang isip.
at palinga-linga sa paligid. "Ako nga pala si Maria," sabi niya sabay ngiti. Nagsimula na kaagad kaming magkwentuhan na para bang matagal na kaming magkakakilala. Kwentuhan sa mga bagay na aming dinadanas lalo na noong bata pa lang kami ni Jenna. Maraming kwentong pilyo kaming dalawa. Pero si Maria, tahimik lang. Sinubukan namin siyang tanungin at ang tanging sagot niya lang ay nag-iisang anak lang siya ng magulang niya at hindi raw siya mahilig makipaghalubilo sa tao. Kaya hindi na kami nagtanong at nanahimik na lamang. Palinga-linga si Maria sa paligid at nang malapit ng lumubog ang araw ay agad siyang nagpaalam. Hindi na nga niya hinintay na sumagot kami ni Jenna dahil kaagad na siyang tumakbo. Simula ng araw na iyon ay isinasama na namin si Maria sa trip ng buhay namin ni Jenna. Kung saan-saang lugar kami napapadpad. Pero ayun nga lang, nauunang umuwi si Maria bago pa lumubog ang araw. Minsan siyang nagsusuka ng kulay itim sa tuwing kinakain niya ang pabaon ng kanyang ina. Kapag naman tinatanong namin kung ano iyon, ang sinasabi naman niya ay karne daw iyon ng ibon at lasang manok daw kung tutuusin. Araw ng Sabado, nasa galaan kami. Papunta kaming bukid noon. Ipapasyal kasi namin si Maria sa bukid ng lolo ko. Napasok sa aming kwentuhan na gusto niya kaming ayain na pumasyal raw kami sa lugar nila. Siyempre, kaagad kaming nagdalawang isip dahil hindi pa talaga namin lubusang kilala si Maria. Umayaw na kaagad kami ni Jenna pero patuloy ang pagpupumilit niya sa amin. Talagang magtatampo raw siya kapag hindi kami papayag dahil kaarawan niya iyon at nais niya kaming ipasyal sa baryo nila. Malayo-layo ang baryo nila sa syudad namin. Kaya nag-aalangan kami ni Jenna. Nais niya rin daw bisitahin ang kanyang ina dahil simula pala nang lumipat siya sa paaralan namin ay hindi na siya nakikita ng kanyang ina. Isang nagtatakang tingin ang ibinigay ko kay Jenna dahil ang palagi niyang usal sa amin noon ay pinapabaunan siya ng kanyang ina. Kaya ang buong akala namin ay kasama niya sa bahay ang kanyang ina o dinadalaw siya nito paminsan-minsan. Pero sa mga sinasabi sa amin ni Maria, nagsisimulang magsitayuan ang balahibo ko. At ganoon na rin si Jenna. Napapakapit ng mahigpit sa akin. Pero dahil kaibigan namin si Maria, ay hindi namin siya pwedeng biguin, lalo na't kaarawan niya ito. Kaya kalaunan ay pumayag na rin kami sa alok niya. Hindi maikakaila sa kanyang mukha ang kasiyahan ng pumayag kami sa kanyang alok. Halos tumalon-talon pa nga ito sa sobrang tuwa at walang humpay ang pasasalamat niya sa amin. Tanging matamis ng ngiti lamang ang ibinalik namin sa kanya. Dahil hindi naman masyadong mahigpit ang aming mga magulang, agad rin kaming pinayagan. Ang tanging bilin lang sa amin ay mag-iingat kami sa aming pupuntahan at kabisaduhin ang daan para makauwi daw kami kung sakasakaling may hindi magandang mangyari, lalo't malayo-layo ito sa amin. Katulad ko rin kasi, ang mga magulang ko hindi naniniwala sa mga kababalaghan, kaya iyon lamang ang kanilang payo sa amin. Ang sabi niya ay Martes gaganapin ang kanyang kaarawan. Saktong walang pasok kami noon ng 1 linggo. Dahil malayo-layo nga ang kanilang baryo, ay kailangan naming bumiyahe sa Lunes ng gabi. Medyo kinakabahan talaga ako ng gabing iyon
at hindi ako mapakali. Madalas kasing magkwento si Maria tungkol sa kanyang pamilya. Ang lagi niya lang usal ay ang masarap niyang baon tuwing reses na hindi ko lubos maintindihan dahil halos isuka niya lahat ng kinain niya tuwing baon niya iyon, at isa rin itong dahilan kung bakit siya iniiwasan. Sa bus, panay siya kwento tungkol sa lugar nila, kung gaano ito kaganda. At maraming prutas daw doon na hindi makikita sa syudad namin. Idagdag mo pa ang maganda at malinis nilang ilog na pwede ka nang manalamin sa linis ng tubig nito. Habang ikinukwento niya iyon sa amin ay lalong manghang-mangha kami ni Jenna at sabik na makita ang lahat ng ito. Malamig ang simoy ng hangin sa daan. Umabot din siguro ng 10 oras bago kami nakarating sa kanilang munting baryo. Dahil na rin siguro sa lubak-lubak na daan na lalong nagpatagal sa biyahe. Sumakay pa nga kami ng habal-habal bago makarating sa lugar na iyon. Kapansin-pansin kaagad ang lugar. Walang kuryente dito, kaya't masasabi kong nasa tuktok ng bundok ang baryo nila. Dahil bakit hindi umaabot dito ang kuryente at napapalibutan pa ng mga nagsisilakihang puno ang lugar. Sobrang dilim ng paligid at tanging gasera lang ang nagpapaliwanag ng mga bahay-bahay. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba iyon, dahil lahat siguro ng taong nakikita namin doon ay nakatingin sa amin at kakaiba ang sayang ipinapakita nila. Nang makarating nga kami sa maliit na kubo, ay agad kaming binati ng kanyang magulang. Humingi pa nga ito ng tawad dahil sa liit ng kanilang bahay at baka hindi namin daw magustuhan. Sanay kami sa salat na pamumuhay, kaya naiintindihan ko ang ganitong sitwasyon. Kaya siguro nag-aaral ng mabuti si Maria dahil may pagkamatanda na rin ang kanyang mga magulang. Agad kaming inalok ng pagkain at agaw pansin na naman ang itim na karne. Inasikaso naman kaagad ng mama ni Maria ang lamesa para makakain na kami. At andoon, nakahain muli ang itim na karne na palaging baon-baon ni Maria. Si Jenna naman tumingin sa akin na medyo nag-aalala pero kumain pa rin ito ng karne. Ako naman, kanin na lang ang kinain ko. Nakipagkwentuhan muna kami bago magpahinga. Inalok kami ng mama niya ng maliit na silid, kaya doon muna kami matutulog dahil mamaya ay igagala kami rito ni Maria sa kanilang baryo. Kaagad na nakatulog kami ni Jenna. Dala na rin siguro ng sobrang pagod. Ilang oras pa ang nakalipas. Nagising ako dahil uhaw na uhaw sa matinding init. Agad akong sumilip sa labas ng bahay at nakikita kong nag-uusap ang magulang ni Maria. Agad akong sumilip sa labas ng bahay at nakikita kong nag-uusap ang mga magulang ni Maria sa kanilang mga kapitbahay na para bang may pagpupulong na nagaganap. Pumasok ang magulang nito na bakas sa mukha ang galit. Natigilan naman ako nang biglang may nagbukas ng pintuan. Si Maria pala. Masigla siyang nakatingin sa amin at animoy excited na gisingin na kaagad kami ni Jenna para makapagsimula na kaming maglibot at makita ang pinagyayabang na ilog ni Maria. Habang naglalakad kami, kaagad kong binulungan si Jenna kung may napapansin ba siyang kakaiba. Pero umiling-iling lang ito. Kaagad kong ikinuwento ang mga nakita ko kanina. Ang sabi niya, ipagsawalang bahala ko na lang daw. Pero hindi pa rin ako kumbinsido. Narinig ko kasing nagsalita ang ama ni Jenna kanina.
wag daw pakialaman ng bisita. Sabi ng kapitbahay, pagbigyan daw sila dahil matagal-tagal nang hindi nakakakain ng sariwang karne. Kami lang naman ang tanging bisita dito. Nagsimula na akong magduda na mga aswang ang taong nakatira dito. Dahil ang kaninang sinakyan naming habal-habal ay pumasok doon sa kabilang bahay. Nagalit sa akin si Jenna at tinatakot ko lang daw siya. Manahimik na lang daw ako dahil baka sumama ang loob ni Maria. Umalis siya sa tabi ko at lumapit doon kay Maria. Masigla niya kaming inilibot sa lugar nila. At totoo nga, napakaganda dito. Naligo pa nga kami sa ilog. Ang ilog nila dito ay kulay asul, kaya ang sarap ng ligo namin. Bumalik kami sa bahay na parang basang sisiw. Kinagabihan naman ay iyon uli ang hapunan. Pero ngayon may gulay nang naidagdag sa hapagkainan. Humingi ulit ng paumanhin ang magulang nito dahil ito lang ang kanilang nakayanan. Ayos lang dahil sa wakas makakakain ako ng madami. 9:00 ng gabi, kabilugan ng buwan, nang may marinig kaming asong kumakahol sa labas ng bahay. Agad kaming pumasok sa kwarto at kabilin-bilinan ng ama nito na huwag kaming lalabas. Doon kumabog ang dibdib ko na halos lumabas ang kaluluwa ko. Maraming ingay ang naririnig ko sa labas ng bahay. Halo-halo ito. May mga ingay ng pusa, aso, baboy ramo, at madami pang ingay na hindi ko talaga maintindihan. Pagdungaw ko sa bintana ay naglalakihang aso at pusa na pulang-pulang mga mata ang nakita ko. Nakita din ito ni Jenna at nagsimula ng manginig sa takot. Makaraan ng ilang minuto ay pumasok ang tatay ni Maria na puno ng sugat ang katawan. Agad itong nagsalita na dapat na daw kaming umalis dito dahil nanganganib ang buhay namin. Dito na ikinuwento ni Maria na hindi nga sila normal na tao. Gaya ng inaasahan namin, may lahi silang aswang. Simula daw nang magbuntis ang ina ni Maria ay gusto na nilang umalis at mamuhay ng normal. Pero hindi pumayag ang pinuno nila. Gagawin sanang alay ang sanggol na si Maria noon, pero hindi nangyari dahil lumaban ang kanyang ama. Kapalit ng pag-ayaw ng mag-asawa ay kinakailangan nilang manatili sa lugar na ito. Magdala ng alay kada 3 taon bilang kompensasyon ng pamilya. At kami dapat ang alay ngayong gabi. Pero hindi sila pumayag dahil kaibigan kami ni Maria. Naawa ako kay Maria, pero ganoon siguro talaga ang tadhana. Mapaglaro. Hindi natin alam ang mga susunod na daloy ng ating buhay. Ipinangako namin sa isa't isa na kahit kailan ay hinding-hindi namin makakalimutan ng isa't isa. Napayakap kaming 3 dahil sa konting panahon na magkakasama kami ay napatunayan naming totoo ang ipinapakita ni Maria sa amin. Isa pa, tinuring talaga namin siyang kaibigan at ganoon rin siya sa amin. Pagsikat ng araw ay agad kaming inihatid ni Maria sa may sakayan. At simula ng araw na iyon ay hindi na nga pumasok si Maria. Pagkabalik namin, ilang araw ang nakaraan. Nagsimula kaming magkwentuhan ni Jenna tungkol kay Maria. Lumapit ang isa naming kaklase at tinanong, sino daw si Maria? Ikinakunot iyon ng noo ko dahil baka pinaglalaruan lang kami noon
Kaya ipinagsawalang bahala ko na lang iyon at hindi sinagot ang tanong niya. Pero wala ngang Maria. Ni isa sa kaklase namin ay walang nakakakilala sa kanya. Ni record sa school ay wala rin. Pati ang magulang namin walang maalala tungkol dito. Kaya nanahimik na lang kami ni Jenna at sinarili ang pangyayaring iyon. Hanggang ngayon ay baon-baon namin ni Jenna ang karanasang iyon. At ngayon, ito ang nagpabago sa aking pananaw. Meron nga pala talagang mga ganoong nilalang, mga aswang, at iba't ibang klase ng kababalaghan. Ang kailangan lang ay maging mapagmasid tayo at mag-ingat sa lahat ng bagay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.